Welcome back sa Tagalog Crime Stories. Kung mahilig ka sa crime stories tulad ko at gusto mo ng detalyadong kwento tungkol sa buhay ng biktima at kung ano nangyari sa kaso, you are in the right place, kababayan. Isinasalaysay ko ang mga krimen na hindi lang nangyari sa Pilipinas pero sa iba't ibang dako ng mundo. Si Larry Riskin ay tubong Olympia, Washington. Pumasok siya sa Navy pagkatapos ng high school at dahil sa kanyang tiyaga at galing, na-promote siya bilang commander at kalaunan ay naging leader siya ng army na lumaban sa Gulf War. Sa isa niyang pagbabakasyon sa California, dito niya nakilala si Sonia Rios sa isang blind date. Si Sonia ay isang Pilipina na nagmamay-ari ng isang salon sa Lumita, California. Siya ay matanda ng 16 na taon kay Larry pero hindi ito naging issue sa dalawa. Ayon sa kapatid ni Larry, malapit ito sa kanilang pamilya pero nang maging magkarelasyon ng dalawa ay lumayo ang loob ni Larry sa kanila dahil ayon dito ay ayaw ni Sonia na nakikipagkita si Larry sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang taon, nagpakasalan dalawa at tumira sila sa bahay ni Sonia sa Lumita. Ayon sa kapitbahay na mag-asawa na si Jim Thompson, isang mabait at mapagbigay na kapitbahay sina Sonia at Larry. Nang magretiro ito sa Navy ay naging high school teacher si Larry at ayon sa katrabaho nito, mahilig ito sa bata at napakabait na isang guro. Pero isa sa mga katrabaho o kasama ni Larry sa trabaho ang nagbahagi na inamin ni Larry na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang asawa na si Sonia dahil hindi na sila nagsisiping. Gusto nito ng anak pero dahil sa mahigit 40 years old na si Sonia nang sila ay kinasal ay nahirapan sila magkaanak. Sa isang pagbabakasyon nila sa Pilipinas ay nagdesisyon ito na ampunin ang dalawang apo ng kapatid ni Sonia na sina Quincy at Jet Mark. Pumayag ang mga magulang ng dalawang bata dahil alam nila na mas magiging maganda ang buhay ng dalawa kung lumaki sila sa United States. Pumayag naman sa ideya ng pag-aampon si Sonia pero sa kondisyon na siya ang hahawak at mangangasiwa sa proseso ng pag-ampon. 1 taon hanggang umabot ng 3 taon na lumipas pero hindi naganap ang pag-aampon. Nadiskubre ni Larry na hindi pala pinroseso ni Sonia ang mga papeles at dahil sa nawasak ang kanyang huling tsansa na magkaroon ng anak, humingi ito ng divorce kay Sonia. Pumayag naman si Sonia pero sa isang kondisyon, gusto nito na umuwi si Larry sa Pilipinas ng mag-isa para asikasuhin ang kanilang taxi business sa Pilipinas bago sila mag-divorce. Sa kadahilanan na gusto nitong makahiwalay kay Sonia at gusto nitong makita sina Quincy at Jet Mark, ay pumayag ito na pumunta ng Pilipinas. Nataon din na magdidiwang ng 16 na kaarawan si Quincy. Bago ito lumipad papuntang Pilipinas, ay nagdesisyon nito na umuwi sa Olympia, Washington para daluhan ang reunion ng kanyang pamilya. Matapos ito ay lumipad siya papuntang Maynila at pagkarating ng sinasakyan niyang eroplano ay nagbiyahe ulit ito papuntang Tanza, Cavite. Tulad ng kanyang plano, dumali siya sa birthday party ni Quincy. At sa birthday party, napansin niya na namamaga ang mata ng isa sa mga pinsan ni Quincy kaya nagdesisyon ito na dalhin ang bata sa ospital. Si Larry kasama ang ibang pamilya ni Quincy ay sumakay sa jeep papuntang ospital. Pagkatapos magamot ang bata sa ER, sumakay ulit ang lahat sa jeep at habang papaalis na sila, dumating ang isang motorsiklo at isa sa mga sakay ng motor ay biglang binaril sa ulo at tiyan si Larry. Matapos ang pamamaril, agad na umalis ang mga sospek gamit ang motor at lahat ay nagpanik at nagkagulo. Ayon sa salaysay ni Jet Mark, itinakbo nila agad si Larry sa emergency room pero huli na ang lahat. Namatay si Larry sa edad na 43. Nag-imbestiga ang mga kapulisan sa Tanza pero ang mga witness na nakasaksi ng pamamaril ay hindi mailarawan ang mga sospek dahil sa mga suot nilang helmet. At kalaunan ay hindi naresolba ang kaso. Sa Lumita, California naman ay nabalitaan ni Sonia ang nangyari at ibinahagi nito ang balita sa malapit na kapitbahay na sina Jim at Nicole Thompson. Sila nagbalita sa pamilya ni Larry at makalipis lamang ang isang araw matapos mamatay ni Larry, humingi ng tulong si Sonia sa kanyang kapitbahay na si Jim tungkol sa pag-aayos ng mga papeles para agaran niyang maproseso ang life insurance ng asawa. Dahil sa kasal pa si Larry at Sonia, siya ang may karapatan sa katawan nito. Hindi niya gusto na ibalik ang katawan ni Larry sa United States kaya agad niya itong pinakremate pero hindi niya ito dinala pabalik sa United States.
Ang balita na ito ay kinagulat at ikinalungkot ng pamilya ni Larry sa Washington na naghahanda para sa kanyang burol. Kahit walang katawan, itinuloy ng pamilya ni Larry ang burol at kumuha pa rin sila ng headstone para dito. Umasa ang pamilya nito na isang araw ay makukuha nila ang mga abo nito sa Pilipinas at maiuwi sa Estados Unidos. Pero ang hindi nila alam, hindi ito ang isang beses na namatayan ng asawa si Sonia. Para malaman kung ano ang nangyari sa unang asawa ni Sonia ay kailangan natin na bumalik ng 19 na taon. Ang unang asawa ni Sonia ay si Earl John Bordeaux. Siya ay pinanganak sa Davenport, Iowa malapit sa Mississippi River. Noong kanyang kabataan, ang palayaw niya ay Duke. Sumali ito sa Marines noong kasagsagan ng gera sa Vietnam pero nilagay siya ng kanyang commander sa Navy base na nakastation sa Pilipinas. Dito niya nakilala ang isang Pilipina na kumakanta sa isang nightclub malapit sa kanilang base. Ikinasal silang dalawa at makalipas lamang ang ilang buwan, kasama niyang umuwi sa United States si Sonia para ipakilala sa kanyang pamilya. Pero dahil sa hindi nagkasundo si Sonia at ang kanyang pamilya, ay nagdesisyon sila na lumipat sa Southern California. Ilang taon ang lumipas at nagbukas si Sonia ng kanyang sariling salon habang nagretiro naman si Earl sa Navy at nagtrabaho siya sa isang bakery. Pero dahil sa controlling si Sonia ay humingi ng divorce si Earl sa asawa. Pumayag naman si Sonia pero humingi ito ng isang kondisyon. Kailangan nito na pumunta ng Pilipinas mag-isa dahil gusto ni Sonia na iproseso nito ang pagbenta ng kanilang taxi business sa Pilipinas. Ayon sa kapatid ni Earl na si Dennis, nalungkot ito sa hiling ni Sonia pero dahil sa desperado ito na talagang tapusin na ang kanilang relasyon ay pumayag din ito na pumunta ng Pilipinas. Dahil sa pag-aalala niya sa kapatid, tinangka ni Dennis na samahan si Earl sa Pilipinas pero hindi siya nakakuha ng passport bago ang flight nito kaya hindi siya nakasama. Nakarating sa Pilipinas si Earl at nagbiyahe ito sa bayan ng General Trias sa Cavite. Tumuloy siya sa bahay ng pamilya ni Sonia at dahil sa pagod ay nakatulog siya pero hindi na siya nagising. Kinaumagahan, dumating ang mga kapulisan at nakita nila si Earl na nabaril at nalulunod ito sa kanyang sariling dugo. Ayon sa investigasyon, di umano ay may mga lalaking pumasok sa bahay ng pamilya ni Sonia. Noong una, akala nila na pagnanakaw ang motibo ng mga ito pero nagulat ang lahat ng barilin ng mga ito si Earl. Walang gamit na nawawala at walang ibang tao na nasaktan sa krimen. Gumulong ang investigasyon at makalipas ang ilang buwan, naaresto ang 5 lalaki. Ang mga sospek ay kapamilya mismo ni Sonia. Kahit malakas ang ebidensya na nakita sa mga sospek ay na-dismissed ang kaso dahil si Sonia ay hindi dumalo sa preliminary hearing at walang nakulong sa krimen na nangyari. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Earl sa Iowa at naniniwala ang kapatid nito na si Dennis na ang pagkamatay ng kapatid ay pinlano at ang utak ng krimen ay si Sonia. Hindi siya tumigil para makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kumontak siya ng isang private investigator at gumastos siya ng libu-libong dolyar para makakuha ng ebidensya na maglilink o magdadawit ng krimen kay Sonia. Nang malaman ito ng insurance company na namatay na naman ang asawa ni Sonia sa parehong sirkumstansya ng kanyang unang asawa, nag-hire sila ng private investigator. Ayon sa private investigator ay kilala si Sonia sa paggawa ng fraud o panloloko. Isang beses ay sinunog nito ang kanyang hair salon para makakolekta ng insurance money. Hindi din ito nagbabayad ng tax sa IRS. Ang IRS ay katumbas ng BIR. Mahilig din ito magdemanda para makakuha ng pera at nagnanakaw din ito ng mga social security numbers. Ayon sa investigador, sa pagkamatay ni Larry ay nakuha at namana ni Sonia ang 2 bahay at ang isa sa bahay na ito ay nagkakahalaga ng $250,000 at ang kanilang bahay sa Lumita ay nagkakahalaga sa pagitan ng 400 o $500,000. Nakuha din niya ang mga sasakyan. Matapos ang kanyang background check, ipinasa niya lahat ng kanyang nalaman sa insurance company at hindi nabayaran si Sonia.
Nalaman nito ng pamilya ni Larry kaya kinontak nila ang parehong private investigator para naman imbestigahan ang pagkamatay ng kanilang kapatid. Sa loob ng ilang buwan ay minatyaga ng private investigator ang bahay ni Sonia sa Lumita at ang kanyang hair salon. Para naman malaman ang mga galaw ng mga kamag-anak nito sa Pilipinas, ay kumontak din siya ng mga private investigator doon. Isang retiradong pulis ang naging private investigator at ayon sa kanyang pahayag, korupsyon ang dahilan kung bakit hindi umusad ang kaso tungkol kay Larry. Naniniwala ito na nagbayad si Sonia sa mga kapulisan para mawala ang kaso. Ang mga impormasyon na kanilang nakalap galing sa Pilipinas at mula sa private investigator sa California ay inilapit nila ang kaso sa FBI. 9 na buwan ang lumipas mula nang mamatay si Larry at nakatanggap ng isang email ang kapatid nito na si Sherry. Nakalagay dito na isa siyang kamag-anak ni Sonia at binanggit din nito na kaya niyang ibalik ang mga abo ni Larry sa kanila kapalit ng halagang $35,000. Nakalagay sa email signature nito ang pangalang John Bordeaux. Kung matatandaan mo, ang pangalan ng unang asawa ni Sonia ay John Bordeaux pero hindi ito parehong tao. Nadiskubre ni Sherry na si Sonia pala ay may anak sa pagkadalaga at inampun ito ng kanyang unang asawa na si Earl Bordeaux. Itinago ni Sonia na may anak na siya at hindi ito alam ni Larry. Dumating ang mga kapulisan sa bahay ni Sonia at nakita nilang patay ito sa loob ng kanyang bahay. Isa sa mga pamangkin ni Sonia ang agad na kumausap sa mga investigador para ibahagi ang kanyang nalalaman sa nangyari. Ito ay si Eric de la Cruz. Isa siyang Marine at kauuwi lamang niya sa United States galing sa kanyang pagtatrabaho sa Asia. Agad nitong itinuro ang sisi sa anak ni Sonia na si John. Sinabi niya na si John ay masamang tao at kung ano man ang nangyari sa matanda ay dapat nilang unang tingnan ang anak nito. Agad kinausap ng mga pulis si John pero itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen. Isinailalim nila ito sa isang lie detector test kung saan pilit nitong tinanggi na may kaugnayan siya sa krimen. Ibinahagi din ito na kahit hindi maganda ang kanyang relasyon sa kanyang ina, ay hindi niya magagawa na patayin ito. Dahil sa madaming tao ang may galit kay Sonia dahil sa pagkamatay ng kanyang dating mga asawa, binisita ng FBI si Dennis na kapatid ni Earl pero itinanggi niya na may kinalaman siya sa krimen. Nawala ang suspecha sa kanya nang mapatunayan ng mga taga-FBI na malayo siya sa pinangirihan ng krimen. Binisita din nila si Sherry, ang kapatid ni Larry. Ipinakita niya ang email na natanggap niya galing kay John Bordeaux. Pero katulad ni Dennis, agad na tinanggal sa listahan ng suspect si Sherry dahil sa solid nitong alibay. Ayon sa FBI, nang matanggap ni Sherry ang mga emails, ay agad nitong pinasa o ipinasa sa FBI ang mga emails. Binalikan ng mga pulis si John dahil hindi nila pininiwalaan yung mga sinasabi nito. Pero kahit anong gisa nila dito ay talagang pinipilit nito na hindi siya ang pumatay sa kanyang ina. Listen to me, I'm gonna tell you something. If you had anything to do with it, now is the time to tell me. I don't expect you to believe me, okay? That's my home. You can arrest me all you want. I'm still gonna tell you I didn't do it. Ang pinsan naman ito na si Eric ay determinado na makakuha ng hustisya para sa matanda at lagi nitong kinokontak ang mga pulis at pinagpipilitan nito na si John ang suspect. Dinagdag din nito na gumagamit ng droga ang kanyang pinsan. Bukod sa lagi nitong pagtawag sa mga kapulisan ay binisita din pala nito ang malapit na kapitbahay ni Sonia na sina Jim at Nicole para humingi ng tulong para maresolba ang kaso. Hindi agad inaresto ng mga pulis si John dahil gusto pa nila itong mapagmatsyagan para makakuha ng solid na ebidensya laban dito. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakita nila na may record pala sa 911 si Sonia. 2 beses nitong na-report na may lalaki na nagmamatsyag sa kanya sa labas ng kanyang salon. 1 beses ay tumawag ito sa salon habang nasa parking lot at gusto nito na magpagupit ng buhok pero tinanggihan siya ni Sonia dahil ayon sa kanya ay maayos ang buhok ng lalaki. Sinulat ni Sonia ang phone number ng lalaki pero hindi niya ito ginupitan dahil sa masama nitong kutob sa lalaki. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang parehong lalaki at pinaputukan nito ang salon ni Sonia pero agad siyang nakatakas at nakalabas. Ang lalaki na namaril ay ang parehong lalaki na gustong magpagupit sa kanya. Dahil sa takot niya para sa kanyang buhay, bumili ito ng sariling baril.
Agad nag-request ang mga investigador ng cellphone records sa phone number na kanilang nakita at nakarehistro ito kay Fernando Romero. Hindi nila nakita ang phone number ni John Bordeaux sa call history o text message pero isang araw, nakatanggap ng tawag ang detective sa isang phone number na nakita nila sa call history ni Romero. At ito ay galing kay Eric De La Cruz. Nakita nila na may limit mag-usap sina Romero at De La Cruz bago at matapos ang pagpatay kay Sonia. Isang linggo ang lumipas at pinalikan ng FBI ang mga emails na binigay sa kanila ni Sherry na nanggaling di umano kay John Bordeaux. Pero nang imbestigahan ng mga computer forensics ang IP address, ay natuklasan nila na nanggaling ito sa iba't ibang bansa sa Asia tulad ng Hong Kong, Korea, Thailand at iba pang bansa sa Asia. Natuklasan din nila na ang mga IP address na ito ay eksklusibong ginagamit ng Navy. Nakonekta nila na si Eric De La Cruz ay parte ng Marine kaya naman humingi ng tulong ang FBI sa Naval Criminal Investigative Service o NCIS sa kanilang investigasyon. Agad nag-imbestiga ang NCIS at kinumpirma na sina Romero at De La Cruz ay magkasama sa iisang department sa US Navy. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang NCIS, sinigurado ng FBI na hindi makakatunog o makakahalata si Eric na siya na pala ang iniimbestigahan nila sa pagkamatay ni Sonia. Nang bumalik ang report galing NCIS, kinumpirma nila na nasa Hong Kong, Korea at Japan si Eric De La Cruz nang matanggap ni Sherry ang mga emails galing di umano kay John Bordeaux. Ngayon, ang malaking katanungan ay bakit papatayin ni Eric si Sonia na kanyang lola? Pinatay si Sonia ng gabi ng Biyernes pero ayon sa abogado ni Sonia, Lunes ng umaga, bago pa man magbukas ang kanyang opisina, ay nakita na niya si Eric De La Cruz na naghihintay sa kanya at ang unang tanong nito ay magkano ang aking makukuha. Pero sa laking gulat niya ay lahat ng property ni Sonia ay ipinamana nito sa kanyang anak na si John. Nang makuha ng FBI ang kumpletong report galing NCIS, inaresto nila si Eric at sa parehong araw ay naaresto din nila ang kasabwat nito na si Fernando Romero. Kinausuhan silang dalawa ng first-degree murder at ayon sa prosecutor, si Romero ang gumawa ng krimen pero ang mastermind ay si De La Cruz. Dahil walang force of entry na nakita ang mga investigador, palagay nila ay pinapasok ni De La Cruz si Romero sa loob ng bahay para patayin si Sonia. Noong February 2011, nagsimula ang paglilitis kina Romero at De La Cruz. Nilitis sila sa mga kaso ng extortion, pagpatay at ang plano na i-frame at i-set up ang anak ni Sonia na si John Bordeaux. Ang depensa naman ng mga abogado ng dalawa ay walang DNA, walang murder weapon at walang mga witness na magsasangkot sa dalawa sa nangyari na maglalagay sa kanila sa lugar ng krimen pero hindi ito pinaniwalaan ng mga jurors. Isang araw lamang ang dumaan at ibinaba ang hatol sa dalawa. Si Romero at Eric ay sinintensyahan ng 26 na taon sa kulungan. Matapos ang paglilitis, humingi ng paumanhin ang mga otoridad kay John Bordeaux sa trauma na kanilang naidulot habang gumugulong ang investigasyon. Pumunta naman si Sherry sa Pilipinas noong June 2019 para magbaka sakali na kuhanin ang abo ng kanyang kapatid na si Larry. Nakilala niya sina Jetmark at Quincy na isang beses ay ninais na ampunin ni Larry. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya nakita at nakuha ang mga abo ni Larry.